Sir, kumusta po kayo? Welcome back again to our channel. At I'm so excited po na i-share sa inyo ngayong gabi ang aking aking driver's license. So, pagkatapos po, di ba ngayon, ang daming mga issue about sa driver's license, sa plastic daw na nagkakukulangan, sa pagkuha at pag-renew. So, I'm so happy na nakahabol ako bago nagkaroon ng mga issue na tungkol naman sa ating mga driver's license. Nakapag-renew ako. Nung first driver's license ko is 5 years lang yan. Ngayon po is 10 years na siya. Ayan. 2023, tapos sa March, ulit siya, 2033. Ayan, kapag wala kayong mga traffic violation or wala kayong mga nagawang labag sa ating batas trapiko, ayan, mati 10 years ka. Ngayon, ang share ko po sa inyo sa pinakamabilis na paraan kung halimbawa man na sa LTO kasi kayo pumunta or doon sa mga sub-offices nila like sa mall. Ang sa akin kasi, doon dapat talaga kami pupunta sa LTO. Kaya lang hapon na that time. Hapon na. Siguro mga 3:45. Sabi ko magbaka sakali lang para makakuha lang ng form. Pero sabi ni Ray, wag na lang tayo doon sa LTO kasi baka pa-close na sila. Doon tayo sa mall, which is sa Rob nga. So doon kami pumunta. Pagdating doon, kasi past 4 na. So, sarado na, cut off na sila. Ang ginawa ko una, syempre nagtanong ako sa guard ko ano ang pwedeng gawin kasi hindi ko alam kasi pa-renew ako di ba? At nakalimutan ko na yung mga nangyari ng mga 5 years ago nung pagkuha ko mismo ng aking license. So, ayun sinabi niya na mag-exam. So, tinanong ko saan mag-e-exam? Syempre kung doon ba sa office, sa LTO or saan? So, yun sinabi nga ng guard na mag-login lang sa LTO exam or sa www.lto.com or pwede nyo pong i-search sa Google na yung LTO exam, ganon. I-search nyo lang siya, lalabas po yan. So, doon po kayo. Pwede po kayong mag-exam sa inyong bahay. Halimbawa po, bukas ang plano nyong mag-renew. Ngayon pa lang, ngayong gabi, pwede po kayong mag-exam sa inyong bahay. So, mag-login lang kayo doon sa LTO exam. So, gagawa kayo ng account. Madali lang pong sundan. Kasi pag nandoon na kayo and then, may i-click lang kayo. So, gagawa lang tayo ng susunod na video dyan kung paano mag-exam. Basta, gagawa kayo ng inyong login ID. So, yun lang pangalan, edad. May fill out lang kayo doon. So, gagawin nyo po yun, mag-exam kayo sa inyong mga bahay. Ang kagandahan po, kapag nag-exam kayo sa inyong bahay, before kayo pumunta doon sa LTO office or sa sub-office nila, yung pasado na kayo doon sa bahay nyo. Kasi, relax kapag doon kayo sa bahay mag-exam. Tapos, pag hindi ka pumasa, kasi after your exam talaga sa cellphone lang, after your exam, talagang pag pindot mo ng submit, lalabas ka agad doon kung pass ka ba or fail. So, kung hindi ka nakapasa, pwede kang umulit-ulit, take ka again ng exam. Pero, yung exam na lalabas doon sa pangalawang take mo, hindi na siya kagaya nung nauna. Or, hindi rin kayo pwedeng kopyahan kung may kasabay ka kasi magkaiba ang sets of exam. Actually, magkasabay kami ni Joy na nag-exam sa bahay, ganun. Iba yung mga sets of exam niya kaysa sa akin. Doon sa cellphone lang din. So, parang may isa lang siya talaga na nagkapareho kami. Or parang idea nga lang, yun na parang same pero magkaiba sila. So, hindi kayo makakapagkopyahan kasi magkakaiba ng sets of exam na mga questions ang ibibigay sa inyo kada isa. Ang kagandahan lang talaga kahit paulit-ulit kang bumagsak or hindi makapasa, pwede ka rin paulit-ulit pa rin na mag-exam. Sa bahay lang yun ha. So, wala siyang ka-pressure kasi syempre kapag nandoon ka sa office, parang may pressure ka, hindi ka makapag-isip ng maayos kasi ang daming tao, iniisip mo pa yung pila, marami kang iniisip. So, pag nasa bahay, kailangan maipasa mo na siya kaagad. Sa gabi pa lang, nang nasa bahay ka pa lang, before ka talaga pumunta ng office. So, pag naipasa mo na siya, makita mo sa cellphone pass, ayun siya, isave mo lang siya at ipaprint ka agad. Diyan sa inyo. Kung kayo pumunta doon sa LTO mismo, 25 pesos doon ng mga paanuhan siguro paprintan or doon basta mahal doon. O diyan lang sa kapitbahay o kung saan man na pwede magpaprint. Kailangan nakaprint na siya para hindi ka na mangarag-ngarag pagdating doon. Ay, papaprint pa pala. Kaya ko nga po sinishare ito sa inyo para alam nyo na. Nakaprint na siya, bit-bit mo na papunta ng LTO. At ito pa, ang mas maganda, halimbawa ulit, bukas ka, may plano ka bukas na exam.
magpa-medical ka na ngayong hapon. Usually pag pahapon na, wala na doon sa medicalan kasi nga nagka-cut off sila, di ba? Ang LTO nagka-cut off hanggang ganyan lang. So, after that mga oras, halos wala na talaga nung time ko na yun, mga 4:45, past 4, wala nang nagpapa-medical exam. Pero, cut off na sa LTO. So, ako na lang yung nag-medical exam. So, napass ko na rin siya. Yun yung kagandahan kasi ready na. Kinabukasan, ayun, kahit magmaaga ka doon sa LTO, nandoon ka na kaagad. Hindi ka na mag-start from scratch na doon ka pagagawa ng ng login. Ako, ang hirap pa naman kasi gagawa ka. Yung para ito po doon lalo maging handa doon sa mga hindi familiar sa internet. Kasi gagawa po kayo ng login ID, gagawa ng username, password, ganun, may encode. So, yung mga talaga, yung mga nasabi ko nga na paano yung mga matatanda na hindi familiar doon sa di ba, sa sistema. Mahihirapan talaga sila kapag doon pa sila mag-exam sa office or sa LTO. Kaya much better. Ayan, mag-login po kayo, gumawa na kayo ng inyong username, mag-login at mag-exam sa bahay nyo pa lang. Actually, pwede ka makapagtanong kasi walang time limit pag nag-exam ka sa bahay. Basta't lang mapasahan mo. Pag nag-fail, ayun, ulit. Exam ka na naman ulit. Walang kaso siya. Basta't hanggang sa mapasahan mo siya. Yun lang yung kagandahan pag nasa bahay. At saka makapagtanong ka. Kasi kagayan nga po sa mga elders na natin, sa mga seniors na hindi na familiar sa mga ganong sistema, makahingi sila ng tulong sa mga anak nila kung paano gumawa ng username, mag-login, gumawa ng account sa LTO. And then yun nga, kailangan mas maganda na ipasa mo na rin na kapag pa-medical ka na para kinabukasan diretso ka na sa LTO. Pagdating doon, ayun, kukuha ka na lang, may ipi-fill out ka na lang na papel and then pipila ka na, magbabayad ka na. Napakabilis. After mong magbayad, picture ka na. After mong mag-picture, actually, kung ayaw mo, halimbawa, okay naman yung picture mo nung una, ibigay mo lang yung luma mo, yun na yung gagamitin nila. Since kasi yung aking unang picture ay talagang sobrang haggard na sobrang talaga, ewan ko. Kaya nagpabago ako. So picture lang, napakabilis. Wala ngang 2 oras dahil po yun sa nag-ready ako before. At before yung date, yung day ng aking pag-renew ng aking license. So, yun lang ang tandaan natin. Before po kayo pumunta ng LTO, before kayo mag-renew or apply or kumuha ng license, mag-exam na kayo sa bahay kaagad. So, bahay kaagad, okay lang. Siyempre, halimbawa, malayo kayo. Let's say, for example, nasa munisipyo kayo. So, sa bahay pa lang, mag-exam na kayo. Ipa-print nyo na yung inyong past, nandito sa cellphone ko kasi na ginagamit yung aking past papel na pinag-examan, sinave ko lang. So, ipa-print nyo na bitbit. So, kahit kinabukasan, magpaaga na lang kayo para sa medical. After ng medical, ayun, diretso na kaagad kayo pila sa LTO. Actually, pag doon nga sa mga sub-office nila, like for example, yan nga sa SM siguro or sa ROB. Sa Puerto kasi sa city is sa ROB meron. So, napakabilis lang talaga. Kahit na maraming tao, pero napakabilis na sistema kasi karamihan doon may exam result na. So, hindi ka na yung doon ka magpapaturo kung paano gumawa ng user ID, ng password, kung paano gumawa ng na kung paano gumawa ng account doon sa LTO. So, yun yung i-prepare nyo po. Yun yung tandaan nyo na mag-exam na kayo kaagad sa bahay nyo para kinabukasan, kahit sa medical, ayun, hindi nyo matatapos ang isang araw o kalating araw, tapos nyo na. Kasi, ako, yung ginawa ko nga, diba, na may medical na ako ngayong hapon at saka pass na yung exam ko, naka-print na bago kami bumalik kinabukasan, maaga pa, baka mga before 8. Tapos, mabagal pa yung mabagal pa yung internet nila kasi naghahanghang. Pero, 1 oras higit lang. Wala kami nakaabot ng 1 oras at kalahati, natapos ko na siya. Kasi nga, ang bilis ng sistema dahil nga may pass ka na. Pero kung hindi ka pa pass, doon talaga. Yun ang magpapatagal sa'yo. Hihingi ka pa ng tulong kung kanino. Magpapaload ka pa. Ayan, kung wala ka pang Gmail account, gagawa ka pa. Paano kung hindi ka familiar? Paano yung mga hindi naman sanay sa ganung sistema, diba? Yung mga hindi palagi nag-internet, na hindi nga marunong mag-login, paano na, diba? So, doon po sa bahay pa lang mag-exam na po kayo para makapagtanong kayo sa inyong mga anak, ako, kapatid, asawa, kung anong gagawin. Login lang kayo doon sa LTO, www.lto
.com or kahit i-search nyo lang po sa Google ang LTO exam, lalabas na po yan. Tapos may mga form na doon. Another video natin yan tutorial ko sa inyo para din makapag-renew kayo or makakuha kayo ng driver's license, which is napaka-importante para sa ating mga nagmamaneho ng mga vehicle. Ayan, mapamotor man yan, 4 wheels, or kahit na ano yan. Isa rin kasi sa pagkakakilanlan itong ating driver's license. So, I'm so happy kasi 10 years na siya. So, malamang sabi ko nga, naku po, baka makalimutan ko na naman after 10 years, baka iba na ang sistema dahil sa sobrang tagal. Thank you, yun lang. Please subscribe and don't forget to hit the like at saka pa-share na rin. Thank you. Follow me please. Bye.